Ay guys, ito yung part 3 ng ating mga random question na kinukuha natin sa comment section. So, ibig sabihin, wala po akong specific topic, random question lang, bilisan lang natin ang pagsagot. Okay, ito yung sunod na question, no? Pwede po bang mag-part-time kapag rest day? So, pwede po, depende to sa location nyo. Yan. May tumatanggap po ba ng part-time sa Czech? Yes, meron. Tumatanggap ng part-time dito sa Czech Republic. Pero sabi ko nga sa inyo, it depends sa location nyo. Kadalasan po ang mga may part-time na ganitong location is yung mga nasa city. So, nag-release ako ng video about yan sa part-time na yan. At sana makita nyo yon yung tungkol doon. Pero, to make it short, pwede kayo mag-part-time dito. Pero dapat meron kayong, halimbawa may magre-refer sa inyo sa isang company na gano'n, na pwede nyo sanang pag-part-timehan. So, ang part-time lang po dito is kadalasan yung mga nagmamassage, housekeeping, at saka yung sa factory. Meron din naman yung iba, yung mga naglilinis ng bahay, ganyan. So, yan. Syempre, hanapin nyo yung English yung salita. So, ito pa yung question. Lahat po ba ng original documents ay need ba na dalahin dyan sa Czech Republic? It's up to you po. Kasi, kung may plano kayo mag-apply sa ibang part or may plano kayo mag-apply bukod dun sa inyong company na yan, mas maganda may dala kayo na original documents nyo. Although ako kasi talaga, kahit saan akong bansa pumunta, dala ko talaga yung original documents ko kasi, syempre, hindi naman natin masasabi bigla natin kailanganin. Kaysa ipadala mo pa galing ng Pilipinas. So, daladala ko na po yung aking mga original documents bukod pa sa aking scanned copy. Okay, itong question na to is I think nanggaling siya ng Taiwan. So, para sa ex-Taiwan to, no? Yung question niya is yung police clearance daw niya is kung valid ba daw. Kasi nung nagpa-translate siya ng NBI ay sinabihan siya na kailangan daw yun i-authenticate yung kanyang police clearance. Totoo po yun, kailangan yung dalhin sa TECO, yung inyong police clearance. Kung nakuha nyo pong police clearance sa Taiwan, halimbawa, nanggaling kayo ng Taiwan, tapos kumuha na kayo ng police clearance. Kung nakuha nyo pong police clearance doon, ay hindi po siya apostilled or authenticate. Yun yung mas kilala sa atin, pero apostilled po siya talaga. Kailangan nyo pa po siyang ipa-apostilled. So, punta po kayo sa TECO Manila. Tapos doon po kayo magpatulong kung paano po siya mapa-apostilled yung inyong police clearance. So, may bayad yon. Kayo nang bahala kung paano kayo makikipag-deal. Basta may bayad po yun. So, hindi po kayo makakapasok dito sa Czech Republic kung hindi po apostilled ang inyong NBI clearance. At iyan po ay kailangan yung sa DFA. So, mag-appointment kayo ng DFA para sa apostilled ng NBI clearance. So, ako dati sa may Muntinlupa ako nagpa-apostilled ng NBI. So, 2 days release lang naman siya kaso medyo matagal po ang kanyang pag-appointment. So, hindi laging available ang time ng pag-appointment. Okay, ang next ay ang police clearance. Kapag ex-abroad ka, kailangan mo ang police clearance pero apostilled police clearance. Ano yung ex-abroad na sinasabi ko? Yung within 3 years na kayo po ay wala, nandyan na sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung 2024 ngayon, from start ng 2021 hanggang 2024, ibig sabihin, ikaw po ay kailangang merong police clearance, apostilled police clearance ng dati mong bansa na pinuntahan. Para lang po ito sa ex-abroad, no? Yung sa police clearance. Okay. Kung ikaw naman halimbawa ay naka 4 years o 5 years na dyan sa Pilipinas na nag-i-stay, no need ka na po nito. Pero may mga agency ako na alam na kahit 4 years ka na dyan, hinihingan ka pa rin talaga ng apostilled police clearance. Akala siguro nila madali lang kumuha. Ang hirap kayang kumuha. Okay, ma'am, tumatanggap po ba si GrapeCare ng high school graduate? Yes. Si GrapeCare po, para sa kaalaman ng hindi pa nakakaalam yan, si GrapeCare po ay aking agency dito sa Czech Republic. Ibig sabihin, agency siya dito sa Czech Republic, tapos nag-hire siya ng tao, tapos kapag nakapasa ka sa kanya, papupuntahin kanya sa Venture. So, ang katayap niyang agency dyan sa Pilipinas is ang Venture. Pero siya po talaga ang pinag-applyan ko. So, sa gusto makaalam kung ano ang GrapeCare LTD,
So, pwede po kayong pumunta sa Facebook, i-type nyo lang sa search bar ang Grape Care Ltd. Lalabas na po yon kasi top 1 siya lagi sa mga searching ng dito sa Czech Republic. So, Grape Care Ltd as in grape na ubas and care na alaga. Grape Care, tapos Ltd. Lalabas na po yon. So, kung meron silang hiring, pwede kayong mag-sign ng form. Kung gusto nyo naman mag-direct kayo, punta kayo ng Venture, sabihin nyo mag-a-apply kayo kung meron silang hiring. So, under din po kasi yon ng Grape Care. So, parang ang ginawa mo lang is sa Pilipinas ka nag-apply. Ako kasi dati sa Grape Care talaga ako nag-apply. Tapos, pinapunta na lang nila ako ng Venture. Kaya mostly ang akin pong hiring process is mostly online kasi nga under ako ng Grape Care. So, pinapunta lang nila ako para sa trade test at saka yung mga medical ko. Pero ang interview ko po ay Zoom dahil si Grape Care po ay Zoom ako in-interview. Gaano katagal dumating ang working permit? Depende po yan sa employer nyo. Kung sa employer nyo ay urgent, ibibigay po nila agad dyan. Pero wala pong specific time kung gaano katagal dumating ang inyong working permit. Hindi po ibig sabihin na hiner kayo ngayon ay darating po kagad yan kasi depende po sa urgency ng inyong employer. Hindi rin po kasalanan ni agency nyo dyan sa Pilipinas at ng agency nyo dito sa Czech Republic kung hindi po agad mag-provide si employer ng inyong working permit. Ang magagawa lang po nila is tanong, mag-follow up, ganon. Pero hindi po nila hawak ang inyo pong pagre-release ng working permit. Kasi po, yung working permit na yan is manggagaling sa employer na ibibigay nila sa, hindi ko sure kung sa ministry. Tapos yun yung magpapatunay na sila po ay nangangailangan ng tao dito. So wala pong kinalaman dyan ang ating mga agency at kayo'y galit na galit talaga sa ating mga agency. Wala po silang kinalaman dyan kung gaano katagal ilabas ang working permit nyo. Ang employer lang po ang nakakaalam. Sa usapang bonus naman tayo guys, may bonus ang Czech Republic na 13 and 14 month. Binanggit ko na yan sa iba kong video. Yung bonus na 13 and 14 month, hindi lahat ng company. Pero mostly halos ng company dito is natanggap niyan. Especially kapag ikaw po ay Japanese yung iyong may-ari ng iyong company. So, may 13 and 14 month na nare-receive pag May or June and November or December. Ngayon, bakit ko binanggit na merong mga walang bonus na 13 and 14 month? Yes, wala pong bonus na ganun. Mostly kapag ang iyong company ay hindi pag-aari ng Japanese. So, kahit naman wala kang ganun, meron ka pa rin matatanggap na another bonus. Ito naman po ay every month. So, kadalasan kapag mga warehouse, hindi siya pag-aari ng Japanese. So, yung bonus po nila ay every month ibinibigay. So, magkano nagre-range? Minsan 3,000, 4,000 crowns, 5,000 crowns. Every month po yon bibigyan sila. Depende sa performance bonus. Sa amin po na nakaka-receive ng 13 and 14 months, ang range po ng pera na pwede naming ma-receive is from 40% ng sinasahod namin. So, hindi ko alam. From 40% tayo, ibig sabihin 40% pataas. Depende na yun sa company nyo kung gaano ka taas yung ibibigay na percentage versus sa 1 month salary mo. 13 and 14 yun, magkaiba po yun. So, kami ba may nare-receive na bonus kahit kami ay nakatanggap na ng 13 and 14 month? Yes po, may nare-receive kaming bonus. Pero hindi siya ganun kalaki. Sa kagaya ko, 2,500 lang yung monthly na bonus na nare-receive ko. Pero dun sa best friend ko kasi na medyo wala kasi silang 13 and 14 month, minsan na bonus siya ng 4,000. So parang dun bumabawi yung company nila sa every month na bonus. So ito, tanong ni Ma'am Rizalyn kung pwede daw ang dalawang work dito sa Czech Republic. Pwede po, pero hindi siya pwedeng dalawang full-time. So, isang full-time, isang part-time. Kung may mahanap kang part-time, okay lang.
Pero kung wala, so sorry. Anyway, lagyan natin to ng part, no? Sunod.